Hello, good evening, good morning, good afternoon, kung ano man po yung time zone nyo sa ngayon. So, magpapatuloy po tayo sa ating pong lessons about basic doctrines. Medyo naging busy po kaya hindi po nakapag-upload. So, so tayo po ay mag-review. Tayo po ay nasa salvation. Ang salvation is session 4 po. And then, na-discuss po natin yung kalahati. And we hope to finish the entire book ngayon. So, bigyan ko lang po kayo ng pinaka-summary nung diniscuss natin last week. Ito po yung picture niya. So, dahil po sa ginawa ni Jesus sa cross, pinadala po ni God ang ating pong si Jesus for us. So, ang God po dati ay separated because of wrath, dahil sa kanyang galit, dahil tayo po ay alipin ng kasalanan at ni Satanas, dahil tayo po ay death, spiritual death. Magkakaroon po tayo ng hindi lang physical death, but spiritual death. Ibig sabihin po ay nakahiwalay tayo sa presensya ng Panginoon pag tayo po ay namatay. Pero dahil po that this thing po ay nakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Kaya nga po namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Kaya lahat po ito ay nawala. So we have now a fellowship with God. We can now have a connection with our God. And so tayo po ay magpapatuloy para linawin din lang po about salvation. Alam ko po ay medyo mabigat na topic ang salvation. Kasi po nga ay nasa doctrine tayo. Doktrina or yung pinaniniwalaan ng mga Christians. Kasi po nga ay maraming religion. But yun nga po. So, pag-aralin po natin yung result of salvation. Ano po ang resulta ng salvation? Sabi doon, we are saved. Salvation is free from the penalty of sin. So, nung tayo po, dahil nga sa ginawa po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay naligtas. Tayo po ay ligtas ngayon. Ibig sabihin, wala na po yung penalty o parusa ng ating mga kasalanan. Once you make the decision and Christ is in your life, you have been forgiven, you are saved. Once you are saved, nothing can snatch you from the Father's hand. Nothing can take you from the love of God. So, yun nga po, so pag tayo na-save, hindi na automatically po tayo ay napinatawad na ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay naniwala sa ginawa ni Jesus sa cross, at tayo po ay sinurrender natin ang buhay natin kay Jesus, ay pininiwalaan niya na binayaran niya ating mga kasalanan, tayo po ay ligtas. Praying the prayer of acceptance does not automatically make one saved. This is something between the person and God. So yung ating, hindi po porke tumanggap tayo, nag-pray tayo ng acceptance, ay tayo po ay ligtas na. Ito po ay between the Lord and us din. Kung talagang truly ay sincerely ay nilgay natin ang pananampalataya natin kay Jesus na siyang magliligtas sa atin. Ang tao daw po na tunay na kumilala sa Panginoon ay hindi na po siya katulad nung dati. Sabi nga di po ba 2 Corinthians 5:16, those who are in Christ are a new creation. So, tunay daw pong nakatanggap sa Panginoon ay tunay po na bago ng creation or bago ng nilalang. Bukod sa tayo po ay positionally ay naging anak ng Diyos, ngunit yung ating pong pagkatao ay nababago rin dahil po ang Espiritu ng Diyos ay nakatira sa atin. Pero po, again, hindi po tayo naliligtas dahil dun sa mabuti nating gawa. Tayo po ay naliligtas dahil lamang sa ating pananampalataya kay Jesus. Yun po,
kung hindi po ibig sabihin na inaccept na talaga natin, automatic na tayong ligtas. Kaya kailangan po na sincerely, yung totoo sa puso natin ay tinanggap natin siya. And then, we will go to heaven. Then, we will have eternal life. Then, we will be children of God. Kung talaga pong sincerely, ay pinaniwalaan natin siya or we put our faith in God. Sabi din dito, we are being saved. Aside from we are saved, we are being saved. Tayo po ay nakaka-experience. We are becoming free from the experience of sin. So, ibig sabihin po na pagka tayo po ay nanampalataya truly sa Panginoon, tayo po ay unti-unting nagiging kamukha ni Jesus. Hindi po nagiging kamukha ng demonyo o ni Satanas, kundi nagiging kamukha po tayo ni Jesus. Sapagkat yun po ay bahagi ng kaligtasan. Ito po ay hindi natin pwedeng paghiwalayin. Ito po ay parte kung ano ibig sabihin ng naligtas. Talaga po tayo ay nababago ng Panginoon. Tapos po dito, sabi po, so we are saved. Ibig sabihin tayo ligtas na. Pero we are also being saved. Tayo po ay araw-araw, moment by moment, ay nagiging katulad ng Panginoong Yesus sa kanyang pagkatao, sa kanyang pag-ugali, sa kanyang isipin, sa kanyang salita, sa ating pagsasalita. Next po dito, we will be saved. Ibig sabihin, we will be eternally free from the presence of sin. Ibig po sabihin ito, in the future, when we die, we will be glorified or magiging glorified body po tayo. We will be in the presence of the Lord Jesus Christ for eternity. So tayo po ay magiging kasama ng Diyos sa eternity. Ano po? So again, ang salvation po ay comes in 3 parts. Ang kaligtasan daw po ay nasa 3 bahagi. Una, tayo ay na-save. Wala na po tayong mga kasalanan, binayaran na yung ang penalty ng ating kasalanan. Number 2, tayo po ay patuloy na binabago sa imahe ng katulad ng Panginoon. At pangatlo po, tayo po ay we will be with Jesus sa heaven for eternity. At tayo po ay completely masaseparate na sa kasalanan. So, we will be with Jesus pag tayo po ay namatay na. So, that is po yung ang kaligtasan. Ano po? Sabi po sa 2 Corinthians 5:18-19, now all these things are from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Namely, that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation. So, tayo po, ang ating pong trabaho ay to be mapareconcile o mapagkasundo po natin ang tao sa Diyos. That's our job. Kailangan po nating i-urge. Sabi dito, we need to urge people to be reconciled to God. Kailangan natin pong talagang gumawa po ng intentional na step para po sila ay lumapit sa Diyos. Marami pong tao hindi nila alam na sila po ay dying without Christ. No po? So, hindi nila alam na sila ay separated from God o nakahiwalay sila sa Panginoon. Many people that na sinasabi nila okay lang na mamatay sila na walang Diyos o walang Jesus. Tayo pong mga Kristiyano o mananampalataya ng Panginoong Jesus, tayo po ay dapat natin sabihin ito sa mga tao na kailangan nilang ma-reconcile o makipagkasundo sa Diyos. Even kahit akala nila hindi nila kailangan ang Panginoon. Huwag po nating paniwalaan ang kasinungalingan ni Satanas that your friends are just okay without Christ. Na okay lang sila
kahit walang Kristo. Hindi po yung totoo. Ang ating pong mga kaibigan o mga kakilala o kamag-anak ay patay sa kasalanan. Destino po nila ay eternity apart from God. So hell po yun. And tayo po ay ang ating pong trabaho ay ambassador. Kailangan po nating ay gumawa tayo ng paraan para sila ay ma-reconcile o makipagkasundo sa Diyos. So, kaya mo ba itong trabahong ito? Ginagawa mo ba ang trabahong ito? O ginagawa ko ba ang trabaho din ito? So again, we are ambassadors of Christ. Di po ba sa ambassadors, parang sila ang nakikipag-reconcile each country doon sa ating country. Ano po? So, yun po yung ating lesson today. So, I hope naging malinaw po sa atin itong salvation or kaligtasan. So, meron po ditong parang experience o parang application. Sabi dito, as a result of what I have learned today, before next week, I will, siguro po, based on what I heard, or what I learned today, ako po I will share Jesus with someone today. Kung sino po yung ilagay ng Diyos sa akin, ay i-share ko po ang katotohanan ng Panginoong Hesus para po sila ay makapagkasundo sa Panginoon. Para sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun lamang po ang ating lesson today. So, it's part 2 of salvation po ng ating lesson or kaligtasan. So, next time po ay medyo mahirap din po na topic or medyo parang mabigat din po na itong topic, the Trinity. Okay? So, ito po ay bahagi din ng basic doctrines. So, again po, hope to see you po again sa ating next lesson, which is the Trinity. I think 3 pa po itong lesson na to. So, I hope po na samahan niyo po muli ako sa susunod na nating pagtalakay tungkol sa Trinity. Okay, ang Trinity po ay yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. God, Jesus, and Holy Spirit. Ito po, yung picture nito. Okay, yan po ang pag-aaralan natin or hopefully matuto po tayo. Ako rin po natututo. So, sa ating lesson next week. So, again, thank you so much po again. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. So, remember po, there are great days ahead of us. So, let's keep smiling. Let's keep smiling. Bye!